Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng Zero. So isang feature ng Zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so let's talk about adding contacts naman sa Zero. So kung gusto mong mag-add ng contacts, punta ka lang dito sa Contacts tab, and then makikita mo dito all contacts, customer, and supplier. So kahit alin dyan puntahan mo, okay lang. So for example, all contacts. So sa all contacts, makikita natin lahat dito yung existing contacts na meron tayo, mapa-supplier man yan or customer. So since this account is brand new, so wala pa talaga. So kung gusto natin, meron tayong option dito to import contacts or to add new contacts. Let's say new contact, and then automatic na, kumbaga is ilalagay mo lang dito yung mga information na kailangan nila. Okay? So contact name, account number. So, yung account number is any unique number na mag-identify lang dun sa contact mo. So, for example, yung account number is ikaw magde-design yan. Kunwari, KV001, KV002, 003, 004, okay? So, dito is contact name can be a business or person's name. And then, account number. So, ikaw ang magde-decide kung anong klase ng account number yung ilalagay mo. Pwedeng combination siya ng number and letter. So, KV meaning Kaji Vlogs 001. Tapos, kung mag-add ka ulit ng another contact, 002 na siya. So, Kaji. Okay? So, primary person, ilalagay mo din Kaji. Kung sino yung yung tao or yung information, ilalagay mo dito first name and last name nila, yung email address nila, and then yung business information, kung may phone number, website, and notes. So, ganyan ka mag-add ng contact detail. Okay? So, and then save and close mo lang kung tapos ka na. Okay? You can add notes, you can add website, pero hindi naman to kailangan masyado. Okay? So, for example naman is you want to add customer. So, punta tayo sa customer. And then sabi dito, you don't have any contacts yet. So, import contact tayo. So, meron dito upload contacts so make sure lang na kapag nag-upload tayo ng contact, same format pa din yung gagamitin natin. Kung ano yung format ng nasa Zero, yun yung format na gagamitin natin. So, may template sila dito na pwede natin gamitin. I-download mo muna yan to make sure na naka-follow yung format mo sa format nila. So, sobrang daming information ditong nakalagay, but you have to remember na ang information na kailangan lang natin dito is yung mayroong mga asterisk. So, contact name. So, pwede na natin ignore yung mga walang asterisk na yan. Okay? And then, tahan natin. So, actually, mukhang yun lang yung information na kailangan hindi siya empty kapag nag-create tayo or nag-upload tayo ng contact sa Zero. So, make sure lang na mayroong laman tong column A na to. The rest ay optional lang. So, optional yung first name and last name, pero kung ako ang mag-upload, syempre, ilalagay ko yung first name, last name nila. Yung email address, kung meron ako, and kung meron akong account number per customer, lalagay ko, and sa supplier, ganun din. And then, let's do it now. G, hugs. Lagay din natin dito, kunwari. And then, okay? And then, let's try to upload it naman. Admin at keeperskeeping.com. And then, IG, okay? Lalagyan natin para alam natin. IG vlog customer.
So kung halimbawa, address 1, PO, address 1, PO. Ayan, so kung gusto mo lagyan yan, pwede naman. So ngayon, hindi ko na siya lalagyan kasi ito lang yung information kunwari na meron ako. So file, save as, make sure na CSV siya, okay? Save natin. And then, punta tayo ngayon sa 0. Okay? Punta tayo sa 0 and select file natin. Contacts template, which is yung file na dinownload ko kanina. Open natin. And then, so sabi dito, on importing an existing contact, empty fields will be ignored. Okay? So next natin, so sabi dito, import summary, one contact will be imported, one new contact will be created, one has warning that will affect how it's imported. So may mga warnings dyan, fields with missing or invalid data won't be imported. So let's try to upload it. So ayan. So as long as meron akong data dun sa column A, na-upload pa rin siya kahit na yung information na yung mga column na iba is wala akong information. So ganun pa rin siya, okay? So for example, meron na tayong new contact. If you want to edit an existing contact, ganun din. So all contact or punta ka lang sa customer or supplier, okay lang. And then makikita mo to, click mo, and then edit. Okay? And then, you can now update yung kanilang information. Kung gusto mong lagyan ng website, pwede rin. And then, sa sales default, for example, pag nag-create ako ng sales invoice sa client na to, saan sales account siya mapupunta? So, sa sales account, invoice due date. So, depende kasi to sa client nyo. So, for example, gusto ko, okay, every time na mag-i-issue ako ng invoice sa client to, is, ano na siya, kumbaga yung due date niya is, days after the invoice. So, let's say 3 days after the invoice or a month after the invoice. Kunwari, okay? So, amounts are, pwede mo rin lagyan, tax inclusive, tax exclusive, or no tax. Pag sinabing tax inclusive, ibig sabihin, yung amount na binibill natin sa kanila or ini-invoice natin sa kanila ay inclusive na ng VAT. Ibig sabihin, may VAT ng kasama or may tax ng kasama. Exclusive naman, so halimbawa 100 yung amount ng invoice, tax exclusive, ibig sabihin wala pang VAT. So madadagdagan pa yon. So no tax at all is walang tax. And then yung sales tax is pwede mo rin siya lagyan ng default. Ayan, tax on sales or tax exempt or tax on purchase or tax exempt. So kahit ano yan, depende yan sa client mo. So, pero hindi mo muna siya kailangang i-worry ngayon kasi ngayon is pinag-aaralan pa lang natin yung 0, okay? So, kung may discount, let's say 45 or 0, okay lang naman. Okay? So, credit limit amount, kung mayroong credit limit yung customer na yun. And then, save and close. Okay, so ganon. So, kung paano ka mag-add ng supplier, ganon din po. So, new contact, and then ilagay mo lang dito yung kanilang information, pero pupunta ka dito sa purchase default nila. So, saan sila napupunta, okay? And then, save and close mo lang kung tapos ka na, and ganun lang tayo mag-create ng contact dito sa 0. So, once na meron ka ng contact na uploaded or created sa 0, meron na tayo makikita dito ng all, which is combination ng customer, suppliers, and then may customer lang, may supplier dan, and then yung mga archive. So, pag pumunta tayo dito, wala tayong archive, pero kung i-archive natin to, ganyan siya. Ayan, so click mo lang, and then archive. And then, pag pumunta tayo dito, makikita na natin siya. Okay? So, for example, meron kang multiple suppliers dito. Okay? Pero, na-realize mo na, okay, parehas lang pala sila. So, pwede mo silang i-merge. So, for example, mag-add tayo, okay? KJ. So, example lang naman to. And then, save na natin. So, meron tayong contact na KJ.
And then, mag-add ulit ako ng another contact, which is KJ din. Okay? Yun nga lang, small j. Add contact. Save and close. So, kapag same na, nadidetect na siya na 0. Pero kung lalagyan ko to ng 1 at isi-save ko, at pumunta ako sa all contacts, ngayon makikita natin may dalawa na contact, okay? Tapos na-realize mo, okay, itong contact pala to ay iisa lang. So, dapat i-merge mo siya. So, click mo yung dalawang contact na gusto mong i-merge. Contact to merge with. Search mo lang. So, ito lang ang tama. Hold on. So, click mo lang yung isa, merge, and then search mo kung saan siya i-merge. Okay? And then i-merge mo. Confirm. And then ngayon, iisa na. So, kung ano yung information na nandun kanina sa contact na create natin, yung may 1, nandito na rin siya. So, kumbaga, i-combine lang yan ni 0. So, kung meron dito mga transaction, makikita na rin natin yan. Kung may sales invoice, kung may purchases, lahat yan makikita natin. So, ganun lang kadaling mag-add, mag-edit, mag-import ng contacts dito sa 0. And let's see. So, kung gusto mo rin namang makita kung ano yung may mga overdue, pwede rin. Makikita mo lahat yan dyan. And kung gusto mong i-export ang lahat ng contacts mo dito sa 0, click mo lang yung export. And then, makikita mo na lahat ng contact na meron ka dito sa 0. So, syempre, ang makikita natin dito is isa lang kasi iisa pa lang yung na-add natin. So, ganun lang. And, ano pa ba? So, I think yun lang ang importante dito sa kung paano tayo mag-add ng contacts dito sa 0. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!